I will explain why using this piece of paper and pentel pen as an illustration. Okay mga ka-fixit, upang mas lalo ninyong maintindihan yung ibig kong sabihin, so ito yung ating kapirasong papel at pentel pen. Okay, so itong guhit na ito represents our clutch all the way up and all the way down. Ito naman pong guhit na ito represents our biting point. Okay, then ito naman pong pentel pen na ito represents yung ating paa kapag tinatapakan natin yung ating clutch. So ito yung ating clutch all the way up, then ito yung ating clutch all the way down. Na kapag inangat po natin yung ating clutch dito banda, hindi pa rin po aandar yung ating sasakyan. Dito banda, hindi pa rin. Pero pag nailagay na po natin sa tamang biting point yung ating clutch, aandar na po yung bahagya yung ating sasakyan kung ito po ay may ECU. Dahil automatically madidetect po ng ating makina yung clutch biting point at magbibigay po siya ng sapat na gas upang umarangkada po yung ating sasakyan ng dahan-dahan at marahan lamang, na pwede po natin bitawan yung ating clutch kapag nasa walking pace na yung takbo ng ating sasakyan, about 10 kilometers per hour. Okay? Pero yun po ay applicable lamang sa mga sasakyan na naka-ECU, yung mga makabagong sasakyan na early 2000 models po, no, mga kaibigan or mga ka-fixit. Okay? So kaya ko po ina-advise na magbigay po tayo ng gas muna bago po natin ilagay yung ating clutch sa biting point. Ganito po yan. So kung magbibigay po tayo ng gas up to 1,500 RPM, sabihin na lamang po natin na ito yan, 1,500 RPM, tataas po yung ating biting point, no? So kapag nilagay po natin yan dito, yung ating biting point, mas tataas po yung ating biting point at mas liliit po yung tsansa na tayo ay mamatayan ng makina as long as we hold our biting point dito sa range na ito, no? Mga ka-fixit. So ito po ay applicable sa mga patag na kalsada. Let's say halimbawa naman masyadong stiff or nasa uphill na kalsada tayo, pwede tayo magbigay ng gas up to 2,000 RPM. So sabihin na lamang po natin, ito yung representation yan, 2,000 RPM. Okay? So mas tataas po yung range ng ating biting point. At mas liliit po yung tsansa na tayo ay mamatayan ng makina as long as we give it gas up to 2,000 RPM and we release the clutch sa kanyang biting point, sa range na ito, ay hindi po tayo mamamatayan ng makina. Okay? Kaya po, ina-advise ko na magbigay po muna tayo ng gasolina up to a certain level lamang po mga ka-fixit, no, bago po natin ilagay sa biting point yung ating clutch upang hindi po tayo mamatayan ng makina. So we hold the clutch biting point for about 3 to 5 seconds hanggang sa makarating yung ating sasakyan sa walking pace about 10 kilometers per hour, din pwede na po natin bitawan yung ating clutch all the way up. Okay? So wag po natin i-hold yung ating clutch ng masyadong matagal din kasi baka masunog naman po yung ating clutch or masyado pong tumaas yung temperature dun sa ating clutch assembly. So delikado po yung friction material ng ating clutch kapag masyado po nating hinold sa biting point ng masyadong matagal. So about 3 to 5 seconds lamang yung time na pwede nating i-hold yung ating clutch sa biting point. Okay mga ka-fixit? Meron lamang po akong precautionary measure dito. Wag po tayo masyadong magbibigay ng mas mataas na rev sa ating makina, about sabihin na lamang natin na 3,000 RPM, no? Kasi po it's a big no-no dahil masyado pong magiging mataas yung rev at masyadong magiging malakas po yung power na ibibigay po ng engine. Na pag nagbigay po tayo ng 3,000 RPM na gasolina sa ating makina, masyado pong mataas yung rev na yon, then sasalubungin po natin ng clutch biting point at the peak of that power. So yung lakas po ng makina matatransfer po sa transmission, then matatransfer po sa wheels. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na wheel spin, no? Mga ka-fixit. Sa mga hindi nakakaalam ng wheel spin, ito po yung nakahinto lamang yung ating sasakyan, then umiikot na masyadong mabilis yung ating mga gulong, no? Kung front wheel drive yung sa unahang gulong, kung rear wheel drive yung sa likurang gulong, masyado pong mabilis na ikot na hindi po makakakapit kaagad yung gulong sa kalsada or sa asfalto. No, yung po yung umuusok minsan at nangangamoy yung goma, din makakarinig ka rin ng squeaking sound. So delikado po yung mga ka-fixit. Huwag po tayo masyadong magbibigay ng masyadong mataas na rev sa ating makina. Sapat na po yung 1,500 RPM para sa mga patag na kalsada, then itaas nyo up to 2,000 RPM or 2,500 RPM kapag masyadong pataas yung kalsada. Okay? So kagaya na sinabi ko kanina, never hold your clutch to the biting point ng masyadong matagal. 3 to 5 seconds sapat na yun upang makarating kayo sa walking pace which is 10 kilometers per hour. Okay mga ka-fixit?